Sino-sino ba yung mga tao na hindi pwede mag-dry fast? Oo, dapat. Unang-una, yung mga, sabi nga natin, yung mga malnourished. Below critical level body fat percentage, saka below 19 yung BMI. Di ba yung below critical level ng body fat? Sa lalaki, 5%. 5%. Babae, 10%. What's the main reason bakit hindi pwedeng mag-dry fast yung mga kulang sa fat sa katawan? Kasi yung fat doon yung gagaling ng emergency water. Natin. Every 100 grams of fat na sinusunog mo through lipolysis yields ketones and 100 grams of water. Yun yung dalawang parang byproduct ng lipolysis. Ketones for energy, water for hydration. Napakatalino ng katawan natin. Yung kumbaga, sa harsh situation, nag-a-adapt. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RG. Okay, so next episode for Kwentuhang Kalusugan. Coach Louie, ano ba topic natin ngayon? Updates tayo ngayon sa napapanahong fasting. Sa fasting, no? Very timely kasi Ramadan season tayo ngayon. Oo nga. Nandito tayo sa Muslim countries. Mga kliyente mo, nagpa-fasting ba? Oo, marami. Actually, 3 client naka-fasting. Ako rin. So, ano ba yung fasting nila? Dry fast, di ba? Dry fast. So, yun, differentiate na rin natin po. So, yung dry tsaka yung water fast, no? Yung differences nila, tsaka ano ba yung mga benepisyo nitong dry fast. So, tsaka napapanahon din para sa ating sa mga Christians, di ba? Kasi Holy Week eh. Ito, sakto ito. Pag pinost ko ito sa Friday, is Good Friday, Biyernes Santo. So, at saka sa mga kababayan natin sa Pilipinas, mga Muslim nating mga kababayan. Mga kapatid na Muslim, Pilipinas. Okay, huwag na natin pahabain ang ating introduction. Simulan na natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Alright. So, Ramadan, no? Ano bang ginagawa nila? Dry fast. Dry fast. So, ano nga ba yung dry fast, Coach Louie? So, nagpa-fasting sila ng walang tubig. Without taking any water. Actually, meron pa nga silang binigay dito na dalawang type of dry fast. Yung hard and soft. Yung isa kumaga, yung isa hardcore talaga. Kasi bawal ligo. Bawal toothbrush, bawal hugas ng kamay. Kasi no touch sa tubig at all. Hardcore talaga. Pero may siguro kung may ulan, bawal din maulan. Bawal mabasa. Talagang bawal. Which is, sabi nung isang doktor na napakinggan ko, hindi naman daw talaga kailangan kasi hindi naman daw tayo permeable sa tubig. Hindi naman lumulusot yung tubig sa katawan natin. Yung electrolytes pwede pa. Lumulusot yan. Pero yung tubig, na-absorb ka agad, no? Hindi tayo, hindi tumatagos ang tubig sa atin, di ba? So, yung isa naman is water fast. Yun yung pwede allowed yung tubig, di ba? Yun yung ginagawa natin. Intermittent fasting with water. Yun. So, Ramadan, ano kasi, Coach Louie, paki-define naman yung fasting nila. Kailan nag-i-start? Normally, bago sumikat ang araw, at they will break the fasting. Yung sunset o suhur. Iftar and suhur. Suhur and iftar, di ba? So, mga ilang hours yan, Coach Louie? It depends sa location ng lugar. Yan, ang malaking bagay din yan. Kaya yung kliyente ko, ayaw ng nagraramadan sa UK. Sa UK, mahaba. Mas mahaba ang fasting, di ba? Oo, matagal yung sumikat yung araw. So, but basically, ang mga dry fast nila between 12 to 16 hours, di ba? So, it's not bad. According dito sa mga doktor na pinakinggan ko recently, yung dry fast, marami rin siyang benefits if you limit it to mga around 12 to 16 hours. 24 hours max, mga ganyan. Kasi hindi naman tayo sanay, di ba? Ang pinaka lesson dito is yung gradual na accommodation. Kumbaga, it's also a form of stress or hormesis, di ba? Whatever doesn't kill you makes you tougher. Hormesis, di ba? Kaya nga yung fasting, maganda sa health kasi lalo pag nasanay yung katawan mo, nag-a-adapt yung katawan mo, lumalakas yung katawan mo, di ba? Pero pag yun yung walang pagkain. Pero pag wala yung tubig, ganun din naman. Mag-a-adapt din yung katawan mo, pero gradually. Hindi mo pwedeng gawin ng biglaan nag-decide ka ngayon mismo, magda-dry fast ako 3 days. Delikado. Hindi pa accommodated yung katawan mo, hindi pa alam paano mag-react sa walang tubig, di ba? So, ano nga ba ulit, Coach Louie? Siguro magitin na lang natin ulit tayo, mag-refresh tayo ng konti about fasting. Mga benepisyo ng fasting. Benefits ng fasting. Actually, kung pupuntahan natin yung mga client natin, so sabi nila, this is their time to focus more on their pray. At the same time, they
ginugutom nila yung sarili nila. Actually, yung idea nung, parang ano rin parang yung Lent din yung idea nung pagpa-fasting nila, yung pagkain na hindi nila kinakain during those time, sinishare din nila. Ganun din yung idea yung share their blessings also. Narinig ko rin yan sa mga di ba? Yan ang time nila for charity din. For charity. Ang talagang, Ramadan di ba? Saka lalo na yung Eid. Yan yung Eid, doon sila talaga nagsishare ng mga Saka, yan, most of my clients, sa kanila ko natutunan yung kapag doon nag-share ka ng isang meal, like yung iftar meal ng isang Muslim, ganyan, na nag-fast. Big blessing daw ang kabalik, ang balik sa'yo. Sa kanila. Kaya nga kung mapapansin mo, yung Dubai Police, tuwing Ramadan, para maiwasan yung accident, namimigay sila ng pagkain sa daan, ng iftar food. Oo nga, kasi nga, hypoglycemic na yung mga tao, di ba? Dahil wala na, hindi ako makain. Kung mapapansin mo, nung siguro mga 10 years ago, tuwing Ramadan yan, tuwing may Ramadan, ang daming accident. Kasi nga, lalo na tsaka lalo na pagdating ng parating ng iftar. Kasi lahat sila, everybody is rushing to go home, di ba? Kasi gutom sila, gusto nang kumain. So ngayon, yung naisip ng government na magbigay ng pagkain. Sa daan pa lang. So mapapansin mo, less talaga yung accident. Okay. Nice. Pero maganda yun, for sure. Kung di ba? Kung isipin, maganda yung practice nila na yung to share. Siguro pwede nating i-apply yan. Ako nga, nagbabalak ako mag-fast ngayon Thursday, Friday, Saturday, since Holy Week, di ba? Holy Thursday. Pwede naman, di ba? Tapos kung ano yung naitipid mo, pwede mo i-share sa mga kapwa mo na ako siguro sa mga cleaners sa gym, bigyan mo ng pang-iftar nila. Pwede, di ba? Maganda, di ba? Maganda, peaceful, medyo fulfilling So yun, pabalik tayo, Coach Louie. Anyway, benefits ng fasting, di ba? Nung gumawa tayo ng video about fasting, di ba? Before, ko na lang sa description yung link. Pero, i-refresh lang natin, mabilisan. Ano ba yung mga benepisyo para sa'yo? Para sa atin, unang-una, yung cleansing or detoxification. Or yung autophagy. Yun. Autophagy. Ano nga ba yung autophagy? Autophagy, yung reserve mong, yung fats or reserve mong cells sa katawan. Pag wala nang makain, kino-convert ng katawan mo. Diba? Self-eating or self-devouring. Tama. Yun. Kumbaga, lahat ng anything excess, anything na useless, mga senile cells, mga matatandang cells sa katawan mo, nire-recycle ng katawan mo yan. Diba? Convert it into energy. Co-convert it into energy, into structures also. Ultimong sabi nila, mga bacterial growth, kumaga, or kahit anong mga notorious na cells sa katawan mo. Diba? Kaya nga ginagamit nila for treatment of cancer nowadays. Totoo. Ang fasting. Kasi nga yung cancer cells mismo, na autophagy yan. Kumbaga, na-recycle yan. Diba? Kinakain ng katawan mo yan, i-convert into protein structures, hanggang may mga documentaries na tayo na narinig about ganyan, di ba? Yung from 10 centimeters malignant tumor, nag-shrink after 21 days of fast. Ginawa nila, di ba? Pero water fast sa US, ginagawa nila yan, yung water fast. But of course, meron silang, monitored sila ng mga doctors talaga. Importante, which is importante. So yun, para sa akin, tama. Yun ang number one na benepisyo ng fasting, autophagy, yung cleansing. Kumbaga, lahat ng mga masasamang cells dyan, detox. Di ba? Kung ano protein spikes na yan. Huwag na natin magatin. Pero basta yan mga yan, di ba? Maglinis tayo ng katawan natin, mga toxins sa natin. Lalo na, we're living among toxins, di ba? Processed food, pollution. Masyado ng acidic yung katawan natin, di ba? Kapag nag-fast ka, cleanse yan. Detox yan. Detox, di ba? One of the best way to detox talaga is to fast. Yun. Meron niya akong kliyente, ma-share ko lang, Coach RG. Meron siyang eczema. Isa sa mga client ko. Sabi ko sa kanya, subukan mo mag-cleansing. Sabi niya, anong cleansing? So, sabi ko sa kanya, babae ito, na meron siya mga eczema sa kamay. Tapos, autoimmune yan. Parang autoimmune disease nga ang Tapos sinabi ko mag-cleansing. Cleansing means lilinisin niya yung pagkain. Whole food tayo, tapos mag-juice ka, tapos iwasan mo yung mga processed food. At the same time, intermittent fasting ka. Within 2 to 3 weeks, yung eczema niya nag-clear na. Di ba? Oo. Yan, isa pa, para sa akin, isa rin sa mga benepisyo niya, yung nakokorrect din talaga yung mga autoimmune diseases, di ba? Ang daming studies niya. Di ba? Yung gout mo, di ba? Naayos mo rin through that. Tsaka, isa pa sa mga benepisyo para sa akin, yung ketosis din. Of course. Ketosis, di ba?
kumbaga, natuturuan mo yung katawan mo to use your reserves. Your fats as a source of energy. Puproduce ka ng ketones. Ano ba naman yung ketones? Hindi lang naman energy. Kumbaga, ano yan eh. Good for your mitochondrial health din. Kung produce ka ng ketones, napaka-healthy sa mitochondria mo yan. So, talagang ano siya, anti-aging, yun, di ba, yung telomere effect niya. Telomere effect, isa yan sa mga benepisyo ng fasting. So, at marami pang iba. So, siguro, watch na lang nila or panoorin na lang nila yung video na ginawa natin before. So, yung detail dun, di ba? Nabigay natin video before. So, ngayon, discuss lang natin yung dry fast. Ano yung kaibahan niya dun sa water fast? Yung dry fast, sabi nila, ang lamang nito sa, para din siyang Coach Louie, para rin siyang a form of hormesis nga. Sinasanay mo rin yung sarili mo sa tubig, walang tubig. Kumbaga, ang fasting sinasanay mo sa walang pagkain. Walang pagkain. So, pag nag-survive ka doon, mas lumalakas yung katawan mo. Ito, sinasanay mo naman sa walang tubig at walang pagkain. Pwede ka rin lumakas. Kumbaga, ancestral-wise, nangyayari din daw yan. Noong mga unang panahon, kumbaga, nasa cave sila, nagkaroon ng mga ganyan. Walang tubig, walang pagkain, di ba? Pero kaya nila mag-survive kasi nga, nag-adapt sila doon sa ganun harsh adversity, di ba? Yung harsh situation. Yung adversity. Kapag na-survive mo yung isang adversity, mas lumalakas yung katawan mo, di ba? So, yun, marami siyang benepisyo. Pero since parang yung sa panahon nga natin ngayon, mataas na yung stress level, isa sa mga cons niya, it increases your stress level further. So, hindi mo pwedeng gawin ito ng biglaan. Kailangan you have to slowly train for it. Baga, kahit na fasting, di ba, hindi natin nare-recommend na, fasting ka agad ng 24 hours. Kaya, dapat hindi pwede, di ba? Especially for women. Yung mga superwoman face natin, di ba? Di pwede kasi ang taas na ng level of cortisol nila. Kailangan, timplahin mo muna yung stress level ng katawan. Kung kaya mo ba mag-fast, kung pwede ka ba mag-fast ngayon, di ka ba stress? Sa mga babae or sa lalaki naman. Ganun din. Slowly, magsimula ka siguro sa low-carb diet. Ganyan, tapos, very important yung low-carb. Tapos, fasting, konti-konti, 12 hours lang. Tapos 14 hours, 16 hours, hanggang masanay, di ba? Hindi pwedeng mag-jump in right away into fasting. Kailangan metabolically flexible ka muna. Which is na-discuss din natin, di ba, before, metabolic flexibility is yung capacity natin to burn two types of fuel. Yung glucose at yung ketones. Kapag naubos ang glucose, pwede ka mag-shift dun sa ketones, di ba? So, pwede ka dun sa dalawa, di ba? Parang hybrid car. So, kapag hindi ka sanay gumamit ng ketones, di ba? Ang mangyayari is, hahanap lang katawan mo ng glucose sa katawan mo. Yung gluconeogenesis, di ba? So, dudurugin niya ngayon yung mga muscle mo para i-convert into glucose. Di ba? Saka yung brain. Ang sama. Ang sakit yung ulo mo, di ba? Sakit yung ulo mo dahil wala kang glucose sa brain, hindi ka sanay gumamit ng ketones, di ba? So, yun, kailangan talagang masanay muna yung katawan. It takes time, gradual practice. So, parehas yan ang water fast at dry fast. Dry fast, ganun din. Hindi ka pwedeng mag-dry fast right away. So, ano ba yung sino-sino ba yung mga tao na hindi pwedeng mag-dry fast, Coach Louie? Unang-una, yung mga, sabi nga natin, yung mga malnourished. Malnourished, hindi pwede, tama. Definitely. Sabi nila yung mga below 19 ang BMI. Yan, hindi pwede. So, bakit nga ba, Coach Louie, na hindi pwedeng yung mga malnourished or yung mga below critical level ng body fat? Diba, ang mga bawal mag-dry fast, yung mga below critical level body fat percentage, saka below 19 yung BMI, mga malnourished, diba? Ano ba yung below critical level ng body fat, Coach? Sa lalaki, 5%. 5%. Sa babae, 10%. 5%, nagawa ko lang yan, Coach Louie, nag-compete ako. Compete ka, talagang dry ka. Below 5%, so that time, hindi pala ako talaga pwede mag-dry fast nun, kasi nga, dehydrated na yung katawan mo. Yun yung sinasabing delikado talaga sa internal organs mo. Sa liver and kidney, no? At saka isa pa, yun nga, bakit nga ba, Coach Louie, what's the main reason bakit hindi pwedeng mag-dry fast yung mga kulang sa fat sa katawan? Kasi yung fat, doon ang gagaling yung emergency water. Natin. Kumbaga, every 100 grams of fat na sinusunog mo through lipolysis yields ketones and 100 grams of water. Yun yung dalawang parang byproduct ng lipolysis. Ketones for energy, water for hydration. Kumbaga, di ba napakatalino ng katawan natin? Yung kumbaga, sa harsh situation, nag-a-adapt, wala nang pagkain, kuha tayo ng ketones, saka ng tubig, wala nang pagkain na tubig.
True fat. Yan pala yung pinaka-purpose ng fat. Hindi lang pala sa stored energy. Stored water din pala siya, di ba? Nice, good to know, di ba? Siguro, very good example niyan, Coach Sergi. Nandito tayo sa Middle East, yung mga camel, di ba? Totoo, yan. Kaya nga merong camel phenomenon, sinasabi nila. Ano ba yung hump nila sa likod? It's not water, it's fat. Fats pala yan. Puro fat yan, puro pala taba yan. Baga, yan ang pinaka-emergency bank nila. Bangko nila yan dahil nga nasa disyerto. Saka halos walang mga damo dyan para kainin, di ba? Nakaka-survive sila. Yun ang reserve water pala nila. Reserbang pagkain, reserbang energy, reserbang tubig nila. Yan yung camel phenomenon, di ba? So yun. Kaya hindi pwedeng mag-fast pag malnourished. Mag-dry fast, ha? Pag hindi pwedeng mag-dry fast pag malnourished, pag below critical level body fat, below 19 BMI. Okay? Ano pa ba? Sino-sino pa yung mga hindi pwedeng mag-dry fast? May mga health problems. Yan. Yung mga may maintenance medicine. Hindi pwede yan. Saka, sino pa ba? Mga bata. Mga bata. Dahil prone sila sa dehydration. Sino pa ba? At saka yung women during their pregnancy and period. Kailangan nilang tubig that time. Sino pa ba? Sabi nila, lastly, yung mga taong hindi accustomed sa fasting. So bago ka mag-try ng dry fasting, kailangan medyo accustomed ka na sa fasting kahit na water fast lang. Kumbaga, pag-intermittent fasting ka na. Diba? Yung mga nakaka-survive ka na ng at least 16 hours na fasting na walang hindi ka masyadong nai-stress yung katawan mo. Kundi, i-increase mo lang yung stress niya. Kasi isa sa mga downside pala itong dry fasting na to is yung cortisol. Of course. It increases your cortisol level to 600%. Grabe, no? Taas, di ba? So, pag stress ka, hindi pwede. Bawal talaga mag-water fast. Mag-dry fast. So, yun. Water fast, para medyo relax lang. Pwede ka naman mag-tubig. So, yun yung mga bawal, di ba? Mag-dry fast. Tapos, ano ba? Ano pa bang benefits siguro? For sure, discuss natin mga benepisyo ng dry fast. Naririnig ko rin to, Coach Louie, sa mga Muslim na mga kapatid natin Muslim Diba, since pag Ramadan daw, nararamdaman nila talaga na parang sila na-detox Cleansing daw yan. Isa parang sa kanila, hindi lang siya spiritual cleansing. Talagang total body cleansing sa kanila. Spiritual, diba? Yung physical cleansing detox. Kasi talagang mas mataas yung level of cleansing na nangyayari sa dry fast. Dahil doon sa yung metabolic water na tinatawag natin. Metabolic water, yan nga pala yung tubig na tawag nila doon sa tubig na pinoproduce ng katawan mo through doon sa fat mo. Kumbaga, it's a form of detox din daw. Nafa-flush out lahat ng mga excess water sa katawan mo. Yung mga including the toxins inside those fat, ganyan. Yeah, isa sa mga ways to detox daw. Actually, yun ang explanation sa kanila ng Quran. Na diba? Yung kung gumagawa ka ng fasting, malilesen yung sakit sa'yo. Diba sabi nga ni Sir Robert is the grace of God, matagal na panahon na to. Totoo. Hindi lang siya sa Muslim. Pati sa Christian, lahat ng mga religion nagpa-fast. Meron talagang fasting. Kasi talagang ang fasting is talagang matagal na panahon na yan. Isa lang ang pinaka-purpose niya, detox cleansing. Which is true, scientifically true din siya. So, hindi lang spiritual, di ba? Detox siya, physical cleansing din. Yun yung kaya nga yung human body, kung hindi naman, everybody is different. Meron pagkakaibang mga paniniwala, di ba? Pero yung God, yun yung pinakagamot niya sa'yo Tinuruan ka na ng proper na medicine Di ba yan nga? Pag-cleansing ka para hindi ka magkaroon ng karamdaman. Diba? Baga, tama. Yan nga yung grace of God nga. Grace of God. Di ba? Sa fasting. Dahil yan yung tinuro sa'yo na way of healing Oo. Di ba? Kaya, ang problema na lang sa tao ngayon, tayo hindi natin ginagawa. Yung mga kain tayo ng kain. Di ba? Yung mga sa panahon ngayon. So, yun. Takot ng magutom ang problema ngayon. Parang every time na lang, yung pag pinag-uusapan yung fasting, kailan ako kakain? Ganun lagi pag ini-introduce mo yung intermittent fasting sa kliyente. When I'm going to eat, di ba? Tama, takot magutom. Ang tanong ka agad kailan ako Pero ma-share ko lang, Coach Sergi, kasi itong client ko, ito yung matagal siya, Muslim. Sabi ko, this time, baguhin natin yung kung pwede, baguhin natin yung yung cycle yung
Fasting. Yung pagkain mo. So, start ka ng veggies. Yung order of food. Alam mo, magto 2 weeks pa lang 2 weeks pa lang, half na ng ang ganda ng results sa kanya. Yung muscle niya talagang na-preserve yung muscles niya. Kumbaga gumawa kayo ng hack, no? Sa blood sugar hack. So, importante talaga yung order of food. So, nag-i-start siya ng vegetables, tapos protein, and then carbs. Lagi yung Speaking of that, for sure, isa rin yung sa mga benepisyo ng fasting. Fasting, di ba? Yung control sa blood sugar. And insulin resistance. Diba? Insulin resistance. Yan din isa sa mga ginagamit niya, yung insulin resistance, which is, halos lahat yata ng tao ngayon. General population may insulin resistance dahil sa processed food. Ito ang gamot No? Ito talaga ang gamot talaga. Fasting talaga. Fasting talaga. Fasting talaga, tsaka whole food. Whole food. Yan, dalawa na yan. Yan na lang talaga yung pinaka, stick ka lang sa dalawa na yan, hahaba buhay mo. Totoo. Di ba? Tama So, dahil yan na yung pinakasakit ng tao ngayon, yung insulin resistance. Sobrang taas na ng blood sugar sa natin katawan, lagi. Overfed talaga. Saka yung addiction na rin, diba? Kumbaga, kahit ako, biktima ako. I love food I love junk food Pero, paano mo kontrolin? Paano mo, gano'n na lang. Siguro, enjoy mo na lang ng once in a while. Para ginagawa ko, cheat day na lang. One day cheat. Doon ka na lang, doon mo na lang enjoy yung mga ginawa ng tao. Magkakainin mo na yung mga ginawa ng Diyos. Pero sa akin naman, Coach Sergi, yung may share ko lang, yung nabago yung yung pananaw ko sa pagkain, yung tinanggap ko sa sarili ko na addict ako sa sugar. Kasi iti-treat mo yung addiction mo through food na addict ako sa sugar. Paano mo? Wag mo iwasan mo siya, di ba? Hangga't di mo itinatanggap sa sarili mo na hindi ka mahilig o hindi ka addict sa sugar, hindi mo ma-overcome. Mindset nga. Mindset talaga Kasi everywhere, kahit saan ka pumunta ka ng mall, punta ka kahit saan, andun yung temptation ng pagkain. Sabi ko nga sa client ko, ang pinakamahirap, na yung challenge talaga sa buhay ng tao, lalo na para para maiwasan mo yung sakit, yung pagkain. Yun yung number 1 talaga. So, di ba, for sure, this is the most natural way of eating even before, di ba? Yung pagka kumain ka, kailangan give your time, your body, to recover from the food, di ba? Pahinga mo muna yung sistema ng katawan mo. Hindi yung busog ka pa, lalagyan mo naman. Kaka-produce mo pa lang ng insulin. Gusto mo, mamaya, insulin na naman, di ba? So, kaya doon nagkakaroon ng hormonal wreck yung insulin resistance So, pahinga, after fasting, after fasting. Yeah. Ganun yung pinaka-natural way naman talaga ng pagkain. Ang frequent eating, nauso lang naman yan dahil sa food industry natin, di ba? Totoo. Yung breakfast, snack, lunch, snack, dinner, snack. Di ba? Yan, nauso lang naman yan dahil dyan, nasanay tayo sa kain ng kain. Tapos naging worse pa nung pumasok ang computer age. Kasi kung nakaupo na, lalo na yung cellphone, wala na. Part ng modernization for sure. Yung comfort, yung abundance. Sabi nga nila, we are living in abundance. Sobrang daming pagkain, napakadali na lang ng pagkain, di katulad before. Ngayon, ito pinag-uusapan natin, dry fast, tubig din. Accessible na rin ng tubig. Dati. Dati hindi, mag-iigib ka pa, di ba? Maghanap ka ng mga ilog para makakainom ng tubig, di ba? Totoo yan. Kaya yung, iba yung katawan ng mga tao unang panahon sa katawan ng tao ngayon, di ba? Kung natatandaan mo yung movie na yung Gods Must Be Crazy, di ba? Di ba? Yeah, tinignan niya yung monkey kasi walang tubig, di ba? Binigyan niya ng asin. Yun, asin. Tapos pinakawalan niya yung monkey at sinundan niya. Kasi yung monkey, pagkain nag-trace niya kung nasaan yung tubig. Nag-trace niya kung nasaan yung tubig. Kung ano. Diba? Ganun kahirap hanapin yung tubig ng mga panahon na yun. So, ganun din. Pare-parehas lang yan. Pwede tayong bumalik sa ganung sistema kung sasanayin natin yung katawan natin. Marami siyang health benefits. So, detox, yan. Napag-usapan na natin yung detox, number 1. Yung mga iba pa niyang benefits ng dry fasting pala is yung balance ng electrolytes saka ng tubig, ng water. Mas balance daw yung electrolytes mo tsaka yung hydration kapag nag-dry fast ka compared to water fast. Kasi nga, kapag nag-water fast ka, uminom ka ng tubig, di ba? So, umiihi ka, di ba? Pero kapag yung nag-dry fast ka, nagpo-produce ka ng vasopressin. Vasopressin is antidiuretic Hindi ka paihi niya. Hinuhold ng katawan mo yung ma-maintain yung homeostasis. So, hinuhold niya yung water, hinuhold niya yung electrolytes.
Kaya sabi nila, less daw yung symptoms ng dehydration sa dry fast. Less daw, pati yung nahihilo ka, kaysa yung nanghihinang hinaka, ganyan. Kaysa compared to do sa water fast. Kasi mas nakokontrol yung tubig, nakokontrol yung electrolytes sa katawan mo. Dahil doon sa vasopressin. So, yun. Ano pa ba? Ang mga beneficyo niya, aside from detox, BDNF, brain-derived neuropathy. Mataas din ang production nitong BDNF. So, mas may mental clarity daw kapag dry fast. Kung sanay ka sa fast, dry fast, sabi nga nila, lahat yan natatrain. Yung restriction sa pagkain, yung restriction sa tubig. Slowly ang pag-train diyan. Hindi pwedeng right away, dry fast ako ngayon, 3 araw. Dehydration, mo dyan. Kapag sabi nila, watch out for dehydration kapag nag-try ka ng dry fast. Ano ba yung mga signs of dehydration? Yung sunken eyes, headaches. Ano pa ba? Dry skin, dry lips, tapos meron pa yung papilla of the tongue, yung namumuti na yung dila mo. Yan, watch out for those. Siyempre, kapag yung overthirst, yan, wag mo daw pilitin. I-break mo na yung fast mo ng tubig pagka ganun. Kasi that means your body is asking for it. Hindi yung mga iba, akala nila, kaya ko to. Hindi. Parang you're working against your body pagka ganun. Tinataasan mo na yung stress level. So, yan. Again, hindi po namin sinasabi na mag-fast kayo kaagad. Either dry fast or water fast. Kailangan slowly. Dapat train talaga. For it. Dahan-dahan. Kailangan adapted ka na bago ka mag-water fast, di ba? Yung dati nating napag-usapan. Hindi pwedeng mag-fasting right away. Kailangan marunong ka nang gumamit ng ketones, di ba? Adapted ka na. So, siguro start off with remove. Di ba meron tayong ways dyan, Coach Louie? Banggitin nga natin yung mga natin before, na-discuss natin sa topic natin before. Bago ka mag-fast, kailangan ibang ways natin to start to become metabolically active. Number 1, tanggalin lahat ng processed food. Number 2, low carb. Limit your carb intake. Number 3, full food. Snacking. Avoid snacking. Ngayon, limit your meals. Yung number of meals para hindi ka produce. Ngayon, kapag okay ka na doon sa 1, 2, 3, doon, mag-time restrict ka na. Pwede ka na mag-time restrict dahan-dahan. 12 hours ka. Huwaga, pwede ka lang kumain between 8 to 8, ganyan. Or tapos 10 to 8. Tapos 12 to 8. Hanggang sa, yun, kaya mo na mag-fast ng 24 hours. Hindi pwede yung mag-decide ka, bukas magpa-fasting ako 3 days. Mabigat yan. Wala mangyayari sa'yo pagka gano'n. Saka I think yung ideal, based on my experience, ideal, every week, yung ano mo ng oras mo. Yung increment. Pag-increase, dahan-dahan talaga. Dahan-dahan talaga. Ako kahit na practitioner ako ng fasting, Coach Louie, hindi ko talaga pinopromote na pag mag-fasting ka, bukas na bukas. Hindi, dapat dahan-dahan. No? Sabi nga, yun yung mga methods natin, di ba yung 4, di ba? Binigay natin before yan doon sa mga past na videos natin. Diniscuss natin to sa metabolic flexibility. Number 1, yung processed food. Number 2, a low carb diet para mag-produce ka para magamit mo yung reserves mo, di ba? Wala kang readily available energy from your food. Tapos number 3, avoid snacking. Number 4, time restriction. Time restriction, dahan-dahan. Yung time restriction, dahan-dahan na pag-shorten nung meal time mo. Kunwari, 12 hours ka kumakain, tapos gawin mo na lang 10 hours, 8 hours, 6 hours ka na lang. Ako 4 hours na lang ako kumakain nowadays. Between 1 to 5, gano'n na lang ako kumakain nowadays. 20 hours a day ang fasting ko. Tapos, I throw in mga long fasts every now and then. 24 hours, 48 hours. Tapos yung mga pinaka-longest fast ko is, nagawa ko na 88 hours. Ngayong Lenten season, I'm planning to do 72 hours, 3 days. 3 days. Dahil, adapted ako. Hindi lang ako adapted. I've been doing it for a long time. Siguro, try ko rin yung water fast one time. Ay, yung dry fast one time, Coach Louie. Kasi nga, ang dami nagka-claim. Talaga, talagang doble, triple pa nga daw ang benefits ng detox. Sobrang ganda daw, detoxification-wise, sobrang ganda daw ng dry fast. Kung sanay tayo. Which is ikaw, ako, sanay tayo sa fasting. So, we've been doing it for a long time, bro.
Pero ang ano ko lang doon, very challenging based din sa mga client ko, yung exercise. Yun lang. Yun very challenging talaga. Hindi ka pwedeng mag-strenuous exercise daw kasi yung compensation, magkakaroon ka ng decompensation dahil sweat ka, di ba? Tanggal ka ng ano, di ba? Siguro baka pwede ka mag-stimulate ng muscle, ganun lang siguro. Yung hindi ka pinapawisan kasi the more na madi-dehydrate ka pa. Kapag dry fast, sabi nila number 1, dapat hindi ka talagang mag-strenuous exercise. Hindi ka rin daw dapat magstay sa sobrang init na lugar. Yung talagang papawisan ka. Dapat talagang, yun, iwasan mo na yung additional stress sa katawan mo na lalo ka pang i-dehydrate. Kasi konti lang, 8 to 10% lang yung tubig na napoproduce ng katawan mo. Konti lang, hindi sapat yun. Kumbaga, sapat lang para buhayin ka talaga. Para buhayin ka lang. Oo, kaya nga, kaya nga hormesis mahirap to sa katawan. Sinasanay mo yung katawan mo, dahan-dahan. Hindi pwedeng lagi kang walang tubig. Kaya nga sabi nila, ang water fast, 3 days max 3 days max Ay, yung dry fast Hindi, mamatay ka. Importante rin ang tubig sa katawan, di ba? Importante rin ang tubig. So, may mga benepisyo siya, pero yung short term. Siguro I would recommend trying this, or I will do this sa sarili ko, maximum 24 hours. Try ko yan. Itong instead of water fast, baka mag-dry fast ako sa unang araw. Tingnan natin kung anong epekto. Talagang walang tubig. Pero kasi ako mahilig ako sa workout Coach Louie. Yun ang challenge doon di ba? Siguro ako mag-workout ako, workout isa-isa lang. Hindi, Coach Sarge, siguro yung workout mo dyan, bago yung 1 hour before mo siyang i-break. Kasi yun ang ginagawa namin ng mga client ko at the moment. So, ang training namin niya yung 5 to 6. 6, pwede na silang 3 days ang binabala kong first day mag-dry fast ako, Thursday. Ganun ba? Hindi natin, document ko kung ano mangyayari sa akin. So, pero siguro sa'yo hindi ka malaking epekto kasi used to it. Oo nga. Pero talagang water talaga narinig Coach Louie na benepisyo. Marami na nag-document na ang daming magandang effects sa kanila. Detox-wise at saka yung brain. Ayun pa pala, brain detox-wise. Di ba yung brain detox nangyayari yan through sleeping? Parang yun, equivalent to tulog din daw. Parang mas nawawala lahat ng mga toxins ng utak mo. Di ba minsan kapag lack of sleep daw, kung puyat ka, the next day parang puno-puno toxin, brain fog yung utak mo, tapos wala kang sluggish ka, ganyan. Pero pag nag-dry fast ka daw, wala daw yan. Alert ka. Tsaka ganun daw. Daming mga documents na nila, na magandang effects sa fast. Ganda, subukan natin yan. Natin. Na-try ko. Itong Thursday, na-try ko na. Na-try ko na to, tingnan natin kung ano mangyayari. Walang tubig. Diba? The next day na ako magtutubig, pero fasting pa rin. Kasi gusto ko mag 72 hours Sa akin siguro yung challenge kasi kaya ko naman ng walang tubig, pero talagang nanghihina ako kasi physical yung... mahirap, no? Physical ang Ako rin naman physical, pero yung sa'yo, mas physical yung sa'yo. Yung sa'yo, mas physical, diba? Nagmamassage ka Mahirap yan. Lalo pag busy, no? Tama. So yun, ano pa ba yung mga natin? Pwede natin discuss about fasting. Yung benepisyo, tapos na tayo sa mga benefits, no? Dry fast. So, ikaw, Coach, yung mga experience mo sa mga kliyente mo na nagpapasa, anong mga naririnig sa kanila? Yun yan, ito nga pala, yung nung first week, nung pagtuturo ko sa mga client. Actually, nagka-cancel sila. Na-realize ko na as we aging pala talaga, iba na rin yung reaction ng katawan. Oo nga. So, kailangan ng recovery. Pag nag-start sila ng fasting, hindi na sila gagaya nung dati na, let's train. Hindi naman sila used Oo. Hindi naman sila sanay. Hindi sila sanay. Pero dati, pag start ng Ramadan, excited, di ba? Train ka agad. Pero ngayon, kasi medyo may mga edad ka. Akala nila, ito pinaka-perfect time magpapayat. Kasi naka-fasting ako May mga ganyan mga kliyente, excited sila Pag Ramadan, excited ako. Magte-train ako, papayat ako nito. Pero ang dami, Coach Louie, majority, tumataba pa. Siguro discuss natin bakit. Kung bakit gano'n nangyayari sa kanila. Siguro para sa akin, number one reason is, hindi sila accustomed, hindi sila sanay, di ba? Sa fasting.
So, hindi sila fat adapted. Ano nangyari? Devastated yung metabolism. Ang mga isusulgi rin mga muscle nila. First few days, di ba? Pag nasanay naman na sila ng konti, basta, ano yan eh, may balik eh, di ba? Kapag magre-rebelde yung katawan mo eh. Oh. Kapag diniprive mo ng biglaan, hindi mo sinanay eh, di ba? For fasting eh. Tapos yung stress. Isa pa yung stress. Diba yung level of stress nowadays. Kaya, di ba, isa yan sa mga behavior na detrimental behavior ng mga superwoman face. Di ba yung overfasting? Bawal din sila sa overfasting, yung mga superwoman face, yung mga 40 and above, yung mga peri and menopausal and postmenopausal. Kasi taas na yung cortisol nila eh. Baga, nakikipag-compete na yung cortisol hormones against dun sa mga sex hormones nila. Estrogen, progesterone, and testosterone. So, pinag-fast mo pa. Yung fasting is stress. So, pinataas mo pa lalo yung cortisol, di ba? So, yun siguro yung mga reason kung hindi pwedeng ngayon, hindi na pwedeng mag-fast Ako naman yung observation ko bakit nag-gain sila ng weight. Especially sa mga kapatid nating Muslim. Ang nangyayari kasi, fasting sila sa umaga. Feasting naman sa gabi. Totoo yan. Non-stop yung eating. Very common yan. Hindi para sila nakawala sa koral. Yung mga, mga Arabic, di ba? Dami nilang yung iftar nila is a celebration. Oh. Kita mo yan, dami nilang mga Arabic sweets. Oh. Di ba? Ako, binibigyan pa nga ako ng mga kliyente ko ng mga yan. Sabi ko, mga matatamis nila. Sobrang tatamis yung mga Arabic sweets. Yan ang mga handa nila kapag feasting nga, imagine mo, isang buwan yun, ganun. Mga Egyptian pansin ko, hilig sa ganyan. Mga feast ng kapag iftar, feasting talaga. Family, gathers together. Dito ako sa friend's house, ganyan. Doon kami nag-iftar. Nagluluto sila mga special delicacies nila, tapos dinadala ko sa anong tendency, hindi ka kaya nangyari, di ba? Tama. Ganun nangyari. So, ayan, marami tumataba. Kaya kami, ang promotion talaga namin sa fasting is talagang isa lifestyle, pattern of eating. Ako, I've been doing it for, tagal na, di ba? Ilang years na. More than 15 years, parang yun. Tapos, consistently. Pinakamaganda. Updates na tayo. Coach Louie, ano ba yung mga updates pala? Pahabol, updates. Ano yung kaibahan ng mga fasting before, na knowledge mo before about fasting, tsaka ngayon? Ano na yung mga nagbago sa tingin mo? Ako muna, mag-start ako sa akin. Siguro sa akin ang nagbago sa pananaw ko about fasting before and now is yung level of cortisol hormones nga. So, hindi pwedeng, it's not applicable to everyone anymore. Baga hindi ko na siya pwedeng i-promote sa lahat. Kapag, sabi ko nga sa'yo, tinaray ko sa isa kong client talagang nag-insist, fasting ka, pero meron na siyang Cushing syndrome, taas na ng stress hormone So, wala nangyari. Tapos talagang ang balik, mas malaki di ba? Wala nangyari, ni-stress mo na, pinataas yung cortisol hormone So, ano bang dapat mong gawin pag gano'n, yung sitwasyon? Pababain mo muna yung stress level, di ba? Bago mo siya pag-fastingin. At saka pag pinag-fast mo siya, slowly, gradually. Sabi ko nga sa'yo, Coach Louie, di ba, yung 12 hours is still considered a fast. Kasi hindi ka kumakain ng 12 hours, di ba? Which is napaka-simple lang. 8 to 8, kain ka. After 8, no more food. The next day, 8 o'clock ka na kumain the next day. Ganun lang. Diba, doable. Napaka-doable, di ba? So, yun, dapat gradually hindi talaga. Pwedeng, there's no abrupt change. Para 36 hours, fast ka kagad. Hindi pwedeng. Siguro yun ang number one na nag-change sa aking paradigm, sa aking state of mind ngayon about fasting. Sa akin naman, yung pagkain, very important. Kasi noon, basta nag-fast ka, pwede ka na, after ng fasting mo, pwede kang kumain, whatever you want, di ba? So, dapat pa rin, clean eating ka. Totoo yan. To get the good benefits sa fasting. Totoo yan. Yan yung mga updates natin. Tapos ano pa ba? Yung sa women, di ba? Hindi mo dapat i-compare yung lalaki sa babae na pagpa-fasting. Pero discuss din naman natin ito sa before. Yung fasting ng perimenopausal, di ba? Kailangan hindi sila pwedeng mag-fasting ng mga
the week before, the week after. Diba? The week before and the week after of their menstrual period. Kasi nga yung progesterone hormone nila, di ba? Na nako-compromise yung production ng progesterone. Bumabagsak yung progesterone nila kapag nag-fast. During that time, yung 1 week before and 1 week after the menstrual cycle. So, sa akin yun lang ang pinaka-update ko. Kaya nga, di ba, detrimental behavior daw of superwomen, di ba? Number 1 is over-exercising. Number 2 is ano ba kasi yun? Alcohol, culture. 4 yan yung binanggit nila. Tapos, yung isa, yung over-fasting. Yan yung mga, ano pa yan? Calories in ba yan? Yung nabanggit natin? Basta 4 yan na binanggit yung nakakasira ng metabolism ng mga superwoman face, mga 40 and above na babae. So, alcohol culture, over-exercising, undersleep. Ayun, sleep. Undersleeping, at saka over-fasting. Yan yung mga, kasi lahat to stress. Diba? So, bago ka mag-fast ngayon, consider stress. Yun lang ang pinakamagandang summary nitong update na to. Bago ka mag-fasting, consider stress. Or kung fat-adapted ka na, dahan-dahan, siguro simulan mo muna talaga sa whole food. Simulan mo lang muna sa pagtanggal ng processed food. Tapos, slowly, pagbaba ng carb intake mo. Diba? So, meron din ako napakinggan na doktor, Pilipina doktor. Meron din ang same recommendation. Hindi po kayo pwedeng mag-jump in right away to fasting kung hindi ka sanay. Or kung hindi ka fat adapted, di ba? Kailangan simulan mo muna sa low carb diet. Yun ang sinasabi niya. Same. So, simulan muna sa low carb diet. Tayo, may additional pa tayo. Simulan muna natin sa walang processed food. Pangalawa, sa low carb diet. Pangatlo, sa less frequent eating. Tapos doon ka na mag-time restrict sa pang-4. So, yun. At very important din, Coach RJ, yung stress. Tingnan nyo yung sarili nyo. Obserbahan nyo. Mataas bang stress level nyo? Kung mataas ang stress level nyo, di ba? For women, yung mga mga 40s and above na babae dyan, mga kababayan natin. Kasi panoorin nyo po yung fasting video namin. Diniscuss namin yung proper fasting for peri-menopausal tsaka yung post-menopausal. Kung kailan kayo pwede mag-fast. Maganda ang fasting. Ang fasting talagang maganda yung benefit. Pero you need to time it properly. You need to do it properly. You need to start it properly. Kailangan dahan-dahan. Tapos, piliin mo rin yung days sa babae. Kung kailan ka dapat mag-fast. So, listen to your body. Very important, listen to your body. So, yun, siguro final messages natin, Coach Louie. Final messages na about fasting. Ano ba masasabi mo? Ako, in-encourage ko talaga. Dapat ngayong Ramadan mag-fasting kayo. Kahit hindi siguro Ramadan, di ba? Kapag nakikita nyo meron na kayong mga nararamdaman sa katawan, mga existing diseases, maganda yung message consider fasting as a form of healing. No? Yeah. Tama, maganda yung message mo, Coach Louie, yung wag lang po sa Ramadan gawin. Sa mga kapatid nating Muslim dyan, wag lang po nating gawin during Ramadan. Sanayin nyo po yung sarili nyo dun sa unti-unting pagpa-fast. Kung kaya naman ang katawan nyo, hindi naman kayo stress, ganyan. Dahil fasting is a very good tool for healing, for detox, di ba? For healing ng insulin resistance, ganyan. Sabi nga ni Sir Robert, di ba, meron kang reset instant reset Di ba? Kaya nga yung mga batang di ba, hindi nagkakasakit. Yung mga batang lansangan. Oo, di ba? Kasi they are inadvertently fasting, sabi ni Sir Robert, di ba? Hindi sila kumakain mga batang lansangan kaya hindi sila nagkakasakit. Nadi-detox sila, pero sabi, kumakain ng sa basura. Pagkain sa basura, pero hindi sila nagkakasakit. Dahil nadi-detox sila, dahil 3 araw di kumakain yung mga ibang araw. Gutom yung mga yan. Gutom sila Di ba? Kung may mga bacteria man siguro na-exist doon sa pagkain. Yun na yung proteina nila. So what's your protein intake? Bacteria. Di ba? Totoo, di ba? Kaya totoo, yan. Yung message ko sa mga kapatid natin Muslim, incorporate nyo po yung fasting. Para pagdating ng Ramadan, hindi kayo hirap na magsimula ng fasting. Tapos hindi nabibigla yung katawan nyo at
bumabalik sa inyo yung effect. Rebound nung fasting. Rebound, biglang taba ka pagkatapos ng Ramadan, nagulat na lang sila, ba't tumataba ako? The more na tumaba ako ng fasting. So ganoon din sa mga Kristiyano natin, mga kapatid, ganoon din. Holy Week, so, may mga iba nagpa-fasting, pero di naman ganoon ka anong fasting ng Christians eh. Ano sila, one full meal. Tsaka ano lang, usually, Friday lang. Thursday, Friday lang sila nagpa-fasting. Usually, ako, medyo mas religious ako. Talagang ginagawa ko talagang no food. Talagang dahil yan, magandang advocacy rin yung ginagawa ng mga Muslim. Natutunan ko rin sa kanila yan, sa mga kliyente ko, yung mga pagbibigay ng ng iftar sa mga mahihirap nating di ba? Sa kapwa nating mga mahihirap. Sa kanila ako natutunan yan, yung may balik daw na blessing yan eh. Sila siya yung mga cleaners natin, binibigyan ko yung mga yan. Kapag itong Ramadan eh. Ngayon, magpapasa akong 3 araw, siguro malaki-laki yung matitipid ko. Kung sabihin mo na gumagastos ako ng mga 50, 60 sa isang araw, malaki-laki yun, di ba? What if magbigay ka ng tig-20 ba? What if sa mga cleaners na yan? Malaking bagay, di ba? So yun, final message ko sa mga mga kababayan natin, mapa-Muslim, mapa-Christian, try fasting po. But slowly train for it. Slowly mag-customize dun sa fasting. Kasi nga, hindi na tayo sanay. Hindi katulad ng unang panahon na nanguhuli pa tayo ng pagkain or naghahanap pa tayo ng ilog para uminom ng tubig. Hindi na tayo sanay sa mga ganyang situation. Nandito tayo sa abundance space. That's abundance stage, comfort stage. So, sanayin, dahan-dahan. Alright. So, may ma-add pa ba, Kushuy? Yun nga, sabi ko nga, mag-fasting dapat yung mga taong incorporate sa buhay natin. Sa akin nga, sabi ko nga, bottom line, 2 lang. Full food, fasting. Malaking bagay na yan. Next na yung sa pagkain, yung 2 na yun. Sa food, di ba? 4 pillars of health, di ba? Sa food, yung whole food tsaka yung fasting, incorporate mo dyan, ayos ka na dyan, perfect na yan. Kahit na huwag ka na mag-keto, kahit na huwag ka na mag-low carb, kahit mag-rice ka pa rin, whole food pa rin na may rice. Di ba? Kahit na, rice, huwag lang tinapay, huwag lang yung mga process na pagkain. Kahit na magprutas ka pa rin, mag-ano ka pa rin, basta nakapasting ka. At the same time, whole food yung pinakain mo. Perfect ka na dyan. I'll give you siguro kahit na not 100% sa food, kahit na mga 95% taas na ng grade mo. Di ba? Yung mga ibang pillars of health na lang gawin mo, yung sleep, exercise, saka yung stress meditation. Wala naman, i-add ka pa ko, Shuyi. Wala na siguro. Okay. So, tapusin natin ang ating kwentuhan. So, don't forget to subscribe po. Like and share po. And comment yung mga suggested topics or mga questions. Paalam na tayo, Shuyi. Bye for now. Salamat po. Bye.